Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Pagkalabas ng asawa ay pumasok ng banyo si Roxanne at ibinabad ang sarili sa bathtub. Sinikap niyang alasin sa isip ang pangyayari ng nagdaang gabi pero tuksong lalong lumilinaw sa isip niya. Damn him for humiliating her at ang sapilitan niyang pagpapakumbaba dito. At gusto rin niyang murahin ang sarili dahil sa matinding pagtugon. Kung hindi sa traidor niyang katawan ay hindi niya daranasin ang ganoong kahihiyan. She's stiff and sore. Sa magdamag nitong pagagkin sa katawan niya na ang katwiran ni Alex ay ginagawa lang nito ang dapat gawin ng isang asawang lalaki sa unang gabi ng kanilang kasal. And worst, sa kabila ng pagod niya ay wala ni isa man sa ginawang pag-angkin ng asawa sa katawan niya ang hindi siya dinala dito sa matinding kasukdulan. Don't fight me again, Roxanne. Wika nito sa ikalawang pagkakataong angkinin siya at muli siyang lumaban. Bagaman hindi kasing puwersa ang paglaban niya kaysa sa nauna, ay hindi niya binigyang kasiyahan si Alex na basta na lang siya magparaya. Hinayaan siya nitong matulog pagkatapos noon. But she was awakened by his caress nang magmamadaling araw na. His hands gently folding her breast, then moved down to the tender place between her thighs. His lips caressing her shoulders, and again he was igniting fire in her sleepy state. No fight this time, babe? Tukso nito. Wala ka bang balak matulog? Her voice husky from sleep. She's too tired to do another heated argument. O di kaya ay ang makipagpursahan dito. This is our wedding night. Hindi ko gustong maakusahan na hindi ko ginampanan ang tungkulin ko sa iyo. She could hear the laughter behind his voice. And damn him for he never failed to arouse her. And she hated him. Bakit ba nakabaka sa mga braso at balikat niya ang malulupit nitong mga kamay sa ginawa niyang paglaban dito noong una? Ang buong maghapon ay ginugol niya kasama ang biyanang babae at totoong wala siyang maipipintas dito. Ipinakita nito sa kanya ang lahat ng silid sa mansyon. Kinabahan siyang mahapo ito subalit hindi pinansin ni Doña Marcela ang paalala niya. Tiniyak nito sa kanya, alam nito kung kailan dapat magpahinga. Nakahapunan na siya kasama ng mga biyanan nang dumating si Alex. Nagulat pa ito nang makitang kasama si Dahlia. Dumating si Dahlia kaninang hapon, Mama. Wika nito na ang mga matay sa ina itinoon bago sa kanya. Hindi niya alam na bababa kami agad ni Roxanne at sana daw ay nakisabay na lang siya. Good evening, Tia Marcela. Hello, Roxanne. Nakangiting bati nito sa kanya. Gumanti siya ng tipid ng ngiti. Hello, Iha. Nakangiting bati ng matanda. Si Dahlia ay malambing na hinalikan ang matandang babae. Gusto kong ihatid kayo ng Tio Alejandro sa airport bukas. Hindi ba at nangako ako sa inyo? Oo nga pala, pero hindi ka na dapat nag-abala pa, Iha. Mahabang oras ang biyahe ng paroon at parito sa Baguio. Hindi mo ba kasama si Tony? Nagkibit ng mga balikat ang dalaga. Sinulyapan si Alex. Inanyayahan kong dumito muna sa mansyon si Dahlia, Roxanne. Hindi praktikal na mag-book pa siya ng hotel, gayong kay raming kwarto sa silid na ito. Ani Alex sa asawa. Of course, walang emosyong sagot niya. Aling silid ang ibibigay ko? She sounded like a dutiful housewife. Yung dati na lang na ginagamit ko, Alex, malambing ditong sabi. Ang Rose Room. Muntik nang hindi mapigilan ng dalaga ang mapasinghap. Ang Rose Room na sinasabi nito ay ang silid na unang ibinigay sa kanya ni Alex nung una siyang dumating sa mansyon. Tinawag itong Rose Room dahil kulay rosas ang wallpaper na nakalagay dito. Maraming bakanting silid ang mansyon. May 3 guest room sa ibaba. Pero bakit iyon ang silid na dati nitong ginagamit, gayong katabi lang ng master's bedroom
ang silid na iyon. Nakita niya ang protesta sa mukha ni Doña Marcela at nang akmang magsalita ito ay inunahan ni Alex. Ihatid mo si Dahlia sa Rose Room, Roxanne. Utos nito sa kanya na tila siya isa sa mga katulong sa bahay na iyon. She would have defied him kung wala roon ang biyanang babae. Sumunod ka sa akin, Dahlia. Aniya na pilit kinakalma ang sarili. Good night, Tia Marcela. Night, Alex. At sumunod sa kanya. Sa itaas ay sinamahan ni Roxanne ang dalaga hanggang sa loob ng silid. Make yourself comfortable, Dahlia. Aniya sa unfriendly tone. Ngumiti ang dalaga. Of course, huwag kang mag-alala, Roxanne. Sanay na ako dito. Salamat. Naupo sa kama at naghikab. Inalis ang sapatos at stockings. Hindi niya malaman kung bakit hindi siya lumabas at pinanunood ito. Kung hindi sa damdaming hindi niya maintindihan, ay magugustuhan niya marahil si Dahlia. At totoong maganda ito. How's married life? Tanong nito sa kanya nang mapunang hindi siya kumikilos. Nagkibit siya ng mga balikat. Tulad din ng ibang sigurong bagong mag-asawa, mahirap pakibagayan si Alex. I should know. We've been together since we're kids. You're very charming with my husband. Why didn't you marry him? Huli na para bawiin iyon. Pati na ang biglang pagtalim ng mga mata niya ay hindi niya naitago. Sandaling napatanga sa kanya si Dahlia. Pagkatapos ay ngumiti. I've been wondering that myself. Pagkatapos ay nagkibit na mabalikat kasabay ng pagtayo at inabot ang zipper sa likod ng damit. I'll tell you a secret. Hindi ako naniniwala sa kasal. I can own a man nang hindi ako nagpapatali sa isang kapirasong papel. Tuluyan ang nagpatangay sa damdamin si Roxanne. Even if that man is married? Even if he's married. Mariing wika nito sa bahagyang ikiniling ang ulo. Ay tinuloy ang paghubad ng damit sa puntong iyon sumungaw sa pinto si Alex. Bra at panty na lamang ang suot ni Dahlia pero hindi ito nag-abalang takpan ang katawan kahit sa presensya ni Alex. Si Roxanne ang pinanlakihan ng mga mata. Nagbibihi si Dahlia, hindi ka dapat pumasok. Tumaas ang kilay ni Alex at isang makahulugang ngiti ang ibinigay kay Dahlia. Hindi ako prude, Roxanne. Isa pa, sanay na kami ni Alex sa isa't isa. Bali walang wika nito. Hindi niya alam ang isasagot roon. Siya ang nailang. Siya ang tila wala dapat roon. Walang sabi-sabing tumalikod at nilampasan si Alex sa pinto at nagtuloy sa master's bedroom. Tumaas baba ang dibdib niya sa galit. Hindi malaman kung kanino siya nagagalit. Sa asawa o kay Dahlia o sa sarili niya dahil hinayaan niyang makaramdam ng ganoon. Why? Kung isipin ay nagsiselos at naghihinala siya. Hindi pa siya gaanong nakakalmante nang pumasok si Alex. Walang anumang nag-alis ng kasuutan ito. Siya ay hindi malaman ang gagawin. Marami siyang gustong sabihin dito pero hindi niya alam kung paano mag-uumpisa. Tumigil ka ng kapaparoon at parito. Tinalo mo pa yung malapit ng mga anak. Bakit ba? Amused na wika nito sa kanya. Dati ba kayong may relasyon ni Dahlia? Bago niya napigil ang sarili ay lumabas sa bibig niya. Nahinto sa pagsusuot ng roba si Alex. Saan mo kinuha ang ideyang iyan? Hindi siya makapaniwalang amusement ang nakikita niya sa mga mata nito. She hinted it. Nauutal niyang sinabi. Hindi magawang salubungin ang tingin ni Alex. Nasa pagitan siya ng galit at pagkapahiya. Really? I only wish na sana'y maging discreet kayo sa kung anumang hindi niya maituloy-tuloy ang sasabihin. Discreet sa Roxanne? Isang matalim na buntong hinanga ang pinakawalan niya. Kalimutan mo na ang sinabi ko. I probably misinterpreted her. Pag-iwas niya.
Hindi niya magawang sabihin ang niloloob. Natitiyak niyang mapapahiya siya. Iisipan ni Alex na nagsiselo siya. Si Alex ay nagkibit ng mga balikat at pumasok ng banyo. Nakatulugan na niya si Alex na nagbabasa sa may sitting room. Ni hindi niya ito matanong kung ano ang binabasa at bakit ayaw pang matulog. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatulog siya ng walang sagabal mula rito. Hindi niya matiyak kung gaano siya katagal nakatulog, subalit nagising siyang wala pa rin sa tabi niya ang asawa. Mabigat ang katawang tumayo upang silipin ito sa sitting room, subalit wala ito roon. Tuluyang nawala ang antok niya at muling bumalik sa higaan. 10 minuto ang matuling lumipas nang marinig niyang bumukas ang pinto sa sitting room at pagkatapos siyang sa silid nila at pumasok si Alex. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata at nagkunwang tulog na tulog. Naramdaman niya ang pagtabi ni Alex. Nakalipas pang ilang sandali ay binabadya ng paghinga nito na tulog na. Doon lang humulagpos ang hiningang hindi niya alam na pinipigil niya. Saang galing ang asawa? Bakit ngayon lang ito pumasok sa silid nila at bakit sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi nito pinag-interesa ng katawan niya? Sinikap niyang alisin sa isip ang nagpipilit na sumiksik roon. Hindi magagawa ni Alex at Dahlia ang ganong uri ng kataksilan sa mismong mansyon na narito siya at ama magulang ng una. Pagkahatid sa mga biyanan sa airport ay inahatid siya ni Alex sa mansyon, subalit hindi bumaba ng kotse. Ganoon rin si Dahlia. Hindi ka ba bababa, Dahlia? Tanong niya sa dalaga nang manatili itong hindi kumikilos. Magpapahatid ako kay Alex sa parlor, Roxanne. You go ahead. Walang kibong lumabas ang dalaga ng sasakyan. Muling isinara ni Alex ang pintuan ng kotse at bumalik sa loob. Hindi na hinintay ni Roxanne na mawala sa paningin niya ang kotse at nagmamadaling pumanhik sa silid. Hindi niya malaman kung paano ubusin ang oras. Masisiraan siya ng bait sa kaisip kung saan patungo ang dalawa at kung totoo ang kutob niyang may relasyon ang mga ito. Damn you, Alex. Pagalit niyang pinukpok ang unan. Bakit hindi si Dahlia ang pinakasalan mo? Bakit ikinulong mo ako sa ganitong uri ng kalagayan? Hindi niya na malayang umiiyak na siya sa galit. Gabi na nang umuwi si Alex at kasama pa rin si Dahlia. At tulad ng sinungdang gabi ay para silang estranghero sa isa't isa sa kama. At kahit sa araw ay napaka-formal ng pakikitungo nito sa kanya. At kung kailangan hindi ipinupuwersa sa kanya ni Alex ang obligasyon niya dito, ay saka naman siya nagagalit at nagtataka. Isang linggong patuloy ang ganoong pakikitungo ni Alex sa kanya. Hindi nakatagal si Roxanne. Alam kong hindi ka pa tulog, Alex. Gusto kong mag-usap tayo. Tumihaya ang lalaki. What about? Alam ba kung anong oras na? Hindi ba dapat ipagpabukas iyan? Inaantok nitong sabi. Hindi, matigas niyang sinabi. All right, speak up. Bagot na sagot ni Alex. Sa nakikita niya sa mukha nito ay gusto niyang panghinaan ng loob. Why are you so different this last few days? Sinabayan niya ito ng buntong hininga upang maalis ang kaba. Tumaas ang kilay ni Alex. Linawin mo. Tuluyan ang lumakas ang kabog sa dibdib ni Roxanne sa tono ng asawa. Bumalik sa higaan at naupo sa gilid ng kama. Oh, I don't know how to say it. Kalimutan mo na lang. She said in frustration. Isang tinatamad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng asawa. Inabot ang batok niya at banayad na hinila. Tulad ng hindi kita naasikaso nitong huling mga araw? Do you want me, babe? His voice husky and seductive. Kay lapit-lapit na mukha nito sa kanya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tigas niyang tanggi at tinutulak ang asawa. Sa harap ng mga katulong ay para kong bisita dito kung pakitunguhan mo. Parang kayo ni Dahlia ang mag-asawa. Gusto niyang idagdag. Bigyan natin ng remedyo iyan. Wika nito and kissed her kasabay ng pagtatanggal nito sa nightgown niya.
Bitiwan mo ako, ano ba? Stop it, Roxanne, and enjoy tonight. Mapapahiya ka lang kung patuloy ka dyan sa kalukuhan mo. I know you want me. Damn you, Alex. Tumigil siya sa pagpalag dahil napapahiya siya dahil totoo ang sinasabi nito. She tried to remain passive and unresponsive pero hindi tumagal ng 1 minuto ang tila pagiging bato niya. Muli ay nadarang siya sa mga ginagawa ng asawa. At muli ay dinala siya nito sa isang lugar na kung saan sila lang ang tao sa mundo. At muli ay gusto niyang kasuklaman ang sarili nang bumalik sa normal ang katawan at isip niya. Alam kong nainip ka dito sa bahay. Bukas ay pasasamahin kita kay Dahlia para makapag-shopping kayo. Ani Alex makalipas ang ilang sandali. Kissed her goodnight and closed his eyes habang nakayakap sa kanya ang mga braso. She gritted her teeth. Pasasamahan pa siya kay Dahlia. Hindi bali ng tiisin niyang isuot ang mga luma niyang damit. Nang magising siya kinabukasan ay wala na ang asawa. Tinanghali siya ng gising dahil sa puyat sa kakaisip sa sitwasyon nila. Nababaan niya sa breakfast room si Dahlia. Good morning. Bati ng dalaga na nakingiti. Join me. Nagbilin nga pala si Alex na samahan kita ngayong mag-shopping. Oh, don't bother. Ani yan na naupo at dinampot ang tasang sinalina ng maid ng brewed coffee. Wala akong balak mag-shopping. Come on, Roxy. Protesta nito at napataas ang kilay niya sa ginamit nitong pangalan. She was being friendly and familiar. Gusto kong mag-shopping tayo at samahan kang mamili. Alalahanin mo, pinangakuan ako ni Alex na bilhin ang gusto ko pag sinamahan kita. I'll forfeit that pag hindi tayo lumakad ngayon. Naguluhan siya sa sinabi nito. Surely, hindi nito hahangarin ang anumang bagay na ipinangako ni Alex dahil kayang-kaya nitong hingin sa asawa ang 10 doble man noon, kung anuman iyon. Alright, magsa-shopping tayo. Parang bata niyang sang-ayon. Bakit nga pala hindi ka pa umuwi ng Baguio? Hindi niya maiwasang itanong. You sounded rude na para bang itinataboy mo ako. Lumabi ang dalaga. Pero sasagutin ko pa rin yan. Hindi gusto ni Alex na umuwi pa ako. Nanlaki ang mga mata niya roon. Bakit? Nagkibit ng mga balikat si Dahlia. Siguro para may makasama ka dito. To hell with you both. Hiyaw ng isip niya. Napaka-estupidan niya kung paniniwalaan niya iyon. Ang sumunod na kalahating araw ay inubos ng 2 babae sa pag-ikot sa mga kilalang department store. Kung hindi lamang sa pahapyaw na pagkukwento ng dalaga tungkol sa mga bagay na alam nito kay Alex at ang pagpapahiwatig nito na may relasyon silang dalawa, ay totoong mag-i-enjoy sana siya sa shopping nilang iyon. And she wanted to hate pero hindi niya magawang panatilihin sa dibdib niya iyon. Likas itong palakaibigan at sa tantiya ba niya'y walang mali siya ang mga sinasabi. Lamang ay iniisip niyang baka isa ito sa mga tricks ng dalaga upang mapanatag ang loob niya. Nang gabing iyon ay tumawag si Alex at nagsabing may i-dine out na mga kliyente. Pagod din siya dahil sa pagsha-shopping nila ni Dahlia, kaya maaga siyang natulog. Subalit na alimpungatan at nagising siya ng bandang 10:30 ng gabi. Nilingan niya ang tabi. Wala pa rin si Alex. Sinulyapan niya ang bintana. Nalimutan niyang isara at hindi niya nabuksan ang aircon bago matulog. Hindi naman kasi mainit. Tumayo siya upang isarang bintana at buksan ang aircon nang maaninag niya sa ibaba sa may swimming pool ang asawa at si Dahlia. Nag-usap ang mga ito at nakaakbay si Alex sa dalaga. Iyon marahil ang dahilan kaya nagising siya. Hindi niya gustong manubok at makinig pero iyon ang ginagawa niya. Ayoko na, Alex. Nahihirapan ako sa ginagawa natin ito. Ang mabuti pa'y umuwi na lang ako ng Baguio bukas. I'm asking for a little more time, Dal. Narinig niyang sinabi ng asawa. Nakakahalata na ang asawa mo at ayokong gawin ito sa kanya. I kind of like her, naive and so trusting. Tumawa si Alex sa iritasyon ni Dahlia.
You don't know her, my dear. She's naive but not so trusting. Please, doll, I want you here. Kailangan kita. Please do this if only for my happiness. Napasinghap si Roxanne. Nagsusumamo ang asawa niya. Never niyang kinaringgan ang ganoon tono si Alex sa kanya. Hindi niya hinintay ang sasagot ni Dahlia. Mabilis siyang bumalik sa kama at dumapa at umiyak. Naive, ha? Gising siya nang pumasok sa silid si Alex. Pumasok ng banyo at naligo. Pagkatapos ay naupo sa tabi niya. She feigned sleep. Naramdaman niya nang dumantay ang mga kamay nito sa mga balikat niya. Banayad siyang itinagilid at hinagkan sa mga balikat. Roxanne, bulong nito. His lips brushing her shoulder blade sensually. Napahinga si Roxanne. How she missed it. Pero tumatangging bumigay ang pride niya, lalo na sa narinig niya minutes ago. Ano ka ba, Alex? Do you really have to wake me para lang dyan sa last mo? Baling niya rito na sinabayan pa ng hikab. Sa liwanag ng lampshade ay nakita niya ang pagtiim ng mukha ng asawa. Asawa kita, Roxanne, at magagawa kong gawin sa iyo ang gusto kong gawin anumang oras. Nang walang konsiderasyon, alam kong binili mo ako, Alex. Hindi mo kailangang patunayan iyon sa lahat ng pagkakataon. Kahit ang katulong ay may oras ng pahinga. Ano bang pinagsasabi mo? Pagalit nitong sinabi. Do I have to use force again? Minsan ay gusto kong isipin kung gusto mo ang ganung uri ng laro. Mahigpit niyang ipinikit ang mamata sa pagkakataong ito ay hindi niya tatanggihan ang magagawin ng asawa. But this time, she'd die kaysa tugunin ang mga ginagawa nito. He kissed her, teased her, seduced her, his lips brushing her tulad sa isang balahibong inihaplo sa katawan niya. His hands on her breast is torment at gusto na niyang bumigay. And she almost gasped when his mouth closed on her breasts. Pero pilit niyang isinasaksak sa isip ang naulinigan pag-uusap ng asawa at ni Dahlia sa may swimming pool. At sapat na iyon upang anumang init na gumagapang sa katawan niya ay nahahalinihinan ng galit. Binili siya, maltreated into submission to his lust. Pinagpakumbaba nang ipaamin ito sa kanya na kailangan niya ito. Pero hindi niya matanggap na pagtawanan siya at pagtaksilan. Lalong hindi niya kayang tanggapin, kinakaawaan siya ng kapwa babae. But his mouth and hands are so persistent. He was touching and kissing her there and everywhere. And when she thought na hindi na niya kaya at bibigay siya ay marahas siyang itinaas ni Alex. Ano ang nangyari sa iyo? Why are you so cold? Para kang statwa. Kitang-kita niya ang pag-aapoy ng mga mata nito sa galit. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Roxanne. She almost submitted herself again. Bakit, Alex? Hindi ba kayang tanggapin ng ego mo na hindi ako nagre-react sa ginagawa mo? Patuyan niyang sinabi. Sex can be so disgusting, my dear husband. At iyan ang nararamdaman ko sa iyo ngayon. Hindi ka dating ganyan. Kung apoy na totoo ang inalalabas sa mga mata nito, ay nasunog na siya. Young and inexperienced, kahit sino siguro, you are a master seducer, pero hindi na mauulit ang mga naunang nangyari, Alex. Pero ano ba naman ang ipinagsisinter mo? Hindi naman ako tumatanggi, hindi ba? Nasa iyo lahat ang karapatang gawin ang anumang gusto mo sa katawan ko. Binili mo iyan, di ba? Pero hindi mo kasamang nabili ang damdamin ko. Akin iyon, Alex. Hindi siya nagtaas ng tinig pero kasinlamig iyon ng yelo. Ibinalya siya nito pabalik sa kama pagkatapos ay lumayo. Wala pa akong sinaktang babae sa buhay ko, Roxanne. Pero sa pagkakataong ito, I feel like strangling your beautiful neck. You were a virgin when I first stalked you, pero nakuha mong ibigay ang sarili mo freely, completely, in wild abandonment. Kung hindi sana ganoon, ay baka maniwala ako sa sinasabi mo.
You're playing a new game. Kung ano man iyon, I'll be damned. Ibinagsak nito ang pinto ng banyo. Tanghali na siyang nagising kinabukasan dahil hindi naman siya natulog sa buong magdamag at tinubos niya sa kakaiyak. Pinagsisisihan niya ang sinabi sa asawa. Si Alex ay iwan niya kung saang silid nagpalipas ng gabi. Wala na rin si Alex pagkagising niya. Inabutan niya si Dahlia na nasa ibaba at naroon ang maleta. Hinihintay lang kitang magising. I couldn't leave without saying goodbye. It would be impolite. Wika ng dalaga. Hindi mo kailangang magpaalam sa akin, malamig niyang tugon. Roxanne? Si Dahlia na hindi malaman ang sasabihin. Itanaas niya ang mukha. Nasa mukha ni Dahlia ang awa sa kanya, and she hated her for that. Goodbye, Dahlia. Pagkasabi noon ay lumakad siya papasok ng dining room. Si Dahlia ay pinadala na sa maid ang maleta at nagpahatid sa driver sa istasyon ng bus. Talo pa niya ang invisible nang dumating si Alex kinagabihan. Hindi siya nito pinapansin. Hindi rin ito natulog sa silid nila. Maaga siyang nagising kinabukasan kahit na magdamag halos siyang hindi nakatulog. Nasa library si Alex dahil bahagyang nakabukas ang pinto at nasulyapan niya roon. Marahan niyang itinulak ang pinto pabukas. Gusto kitang makausap. Ani niya na pinigil ang paghugot ng paghinga sa nakikita niyang mukha ng asawa. Nangangalumata ito at sa tantiyan niya hindi na umalis dito mula pa kagabi. Nangingitim ang paligid ng mata ng mukha sa balbas na hindi naahit. Nasa tabi nito ang isang umuusok na kape at sigarilyo sa ashtray. Kung gusto mong makipagtalo ay pagpaliban mo, Roxanne. Kasing lamig ng yelo ang tinig nito at napangiwi siya ng lihim. Bakit ba nakadarama siya ng pagnanais na hawakan ang mukha nito at pawiin ang anumang hapis mayroong doon? Dito ka ba nagpalipas ng magdamag? Halos walang tinig na lumabas sa bibig niya. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Hindi ka pumasok dito para alamin kung saan ako natulog. He snapped. Ano ang gusto mo? Kinabahan siya sa tono nito at wala siyang naisip sabihin kundi, gusto ko lang humingi ng permisong umuwi muna sa San Martin. Marahas ang pag-angat ng mukha ni Alex patungo sa kanya. Akma itong magsasalita at alam niyang hindi ito papayag sa ibinabadya ng mukha. Pero inunahan niya. Please, Alex, kahit 1 o 2 araw lang, babalik din ako. Nagsusumamo ang tinig niya. Tama nga yatang umuwi na muna siya at bigyan ng distansya ang pagitan nilang dalawa. Hindi na niya alam ang gagawin at nalilito na rin siya sa sariling damdamin. Isang buntong hininga ang pinakawala nito. Hindi niya maintindihan ang ibinabadya ng mga mata ng asawa. All right, ipapahatid kita sa driver. May tuno ng pagsuko ang tinig nito na ikinakaba ni Roxanne. Bakit kadali siyang pinayagan nito? Bakit nakadarama siya ng panlulumo sa pagpayag ni Alex na umalis siya? I'll take the bus. Hindi. Please. Muli ang buntong hininga at ang pagsang-ayon. Walang kibong lumabas ng library si Roxanne. Sa sulok ng dibdib ay inaasahang magbago ng isip ang asawa at pigilan siya. Subalit hanggang sa makalabas siya ng mansyon ay hindi niya nakita si Alex. Lumong-lumo ang pakiramdam niya habang inihahatid ng driver sa estasyon ng bus. Sa durasyon ng biyahe ay hindi ilang beses niyang ninais na bumaba at bumalik. Hindi niya gustong iwan ang asawa. Nakahanda siyang kalimutan ang mga bagay na lagi na nilang pinagtatalunan. Hindi siya kailanman nakadama ng ganitong kalungkutan ng dahil lang mawawalay sa paningin niya si Alex. Makalipas ang mahabang oras ay nasa San Martin na siya. Hindi nagulat si Pilar nang makita siya. Nahulaan niyang itinawag ni Alex dito iyon. Iha, sa lubong ni Pilar. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya gustong umiyak sa harap ng matandang tiyahin. Gusto ko munang magpahinga, Tia Pilar. Walang kibong sinamahan siya ng matandang babae pagpanhik.
Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang tumunog ang telepono. Dali-dali siyang bumaba nang wala sa loob sa gulat ni Pilar. Nadula siya sa hagdan at napadausdos sa 3 baitang at tuluyan sanang nahulog kung hindi mabilis na nakakapit sa barandilya. Roxanne! Mabilis din siyang tumayo bagaman nasaktan ng braso at binti at balakang. Naipanlakas niya ang kapit ng braso sa barandilya at nagasgas sa hagdan ang isang binti niya. I'm alright, Tia Pilar. Sagutin ninyo ang telepono at baka si Alex yan. Impit ang pagdaig niya. Hindi malaman ng matanda kung sino ang lalapitan, kung siya o ang teleponong walang hinto sa pagring. Ipinahihiwatig na mamatan niyang sagutin ito ang telepono. Hello, Alex? Oo, narito na siya. Nilingon ang pamangkin na kumislap ang mga mata pagkarinig na si Alex ang nasa linya. Gusto siyang makausap, Tia. Paika siyang lumakad patungo sa kinalalagyan ng telepono at inabot mula sa tiyahin. Alex, kung nahalatan niya ang pananabik sa sariling tinig ay hindi niya alam. Bakit ngayon ka lang? Ang kabilang linya. Kanina pa ako tumatawag dyan. You should be there 45 minutes ago. Kung galit o pag-aalala ang nasa tinig nito ay walang pakialam si Roxanne. Ang alam niya ay gusto niyang marinig ang tinig ng asawa. Nasiraan ng bus malapit sa San Carlos. Hindi niya mapigilan ang pagpakawala ng marahang pagdaing. Sumakit bigla ang puso niya. What's wrong, Roxanne? Nahulog ako sa hagdan. Hindi niya matapos ang sasabihin. Sumigaw sa telepono si Alex. Ano? 3 baitang lang. Nasa itaas na ako nang magring ang telepono. I knew it was you and I wanted to reach the phone. Alex, muli niyang dinama ang puson. Damn you, Roxanne. If this is your way of torturing me, then you're succeeding. Nahihimigan niya ang agony sa tinig ng asawa. Pagkatapos ay muling tumaas ang tinig. Ano bang masakit sa iyo? Nasaan si Pilar? Kakausapin ko siya. Utos nito sa mabalasik na paraan. Mabilis siyang umiling. Ayoko, gusto kitang kausapin. Alex, why are you giving up on me? Napaikbi siya. Pagkatapos ay dumaing uli. Darling, ano ba ang sinasabi mo? Ano ang masakit sa iyo? Alex, bakit puson ko ang masakit? Tuluyan na siyang napaiyak at may kaba ng bumabangon sa dibdib. Noong 1 linggo pa dapat ang period niya. Alam niya iyon. Alex, please, gusto kong umuwi dyan. Hindi ko naman talagang gustong umalis. Patuloy ang paghikbi niya. Kung anuman ang namamagitan sa kanila at ang iniisip niya sa asawa ay tuluyang naglaho ng mga sandaling iyon. She only knows she wanted to be with him now. Oh baby, darling, I'll be there as fast as I could. Ibigay mo kay Pilar ang telepono and I'll give instructions. Utos nito in a gentle and worried tone. Ipinasa niya ang telepono sa tiyahin at naupo sa malaking sofa. Sandaling nag-usap ang dalawa at pagkatapos ay may i-denial ang tiyahin. Ang family doctor nila na mabilis nitong pinapunta. Nagala nang nilapitan nito ang pamangkin at ginigitian ng pawis sa noo. Nagdadalang tao ka ba, Roxanne? Banayad ditong tanong. Hindi ko natitiyak, Tia. At kung ganoon nga ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari sa anak ko. Tuluyan na siyang napaiyak. Niyakap siya ng matandang babae. Sana ay wala, anak. Hindi ka naman dinudugo, diba? Mabilis siyang kumawala at sa mismong sandaling iyon, checked herself. No, walang bahid ng dugo pero sumasakit ang puson ko. And I'm scared. I want my husband. Parang batang wika nito na sinabayan ng iyak. Baka hindi ka naman nagdadalang tao, iha. 2 linggo pa lang halos kayong kasal ni Alex. Siguro ay tensyong lang iyon at pagod na sa mahabang biyahe.
Konsula ng matanda. Paimpit na dumaing si Roxanne. Hindi niya kailangang sabihin ditong bago sila ikasal ni Alex ay may nangyari na sa kanila ni Alex. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang doktor at agad na tinignan si Roxanne. Hindi ko malalaman kung nagdadalang tao ka, iha, hanggang hindi natin nasusuri sa laboratory. May madali ang paraan pero kailangan sa umaga ginagawa iyon pagkagising mo. Ang mabuti pa ay dalhin na kita sa kliniko. Suhestyon ng doktor. Kung ano sa palagay ninyo ang makakabuti, doktor. Aniya na panay ang haplos sa puson. Sa oras ding iyon ay sinakay sa jeep ng doktor si Roxanne. Mahigpit niyang ibinilin sa katulong kung nasaan siya sa sandaling dumating si Alex. At habang tumatagal ay tumitindi ang sakit ng puso niya at tuluyan na siyang nagpanik dahil nararamdaman na niyang tila may basa sa panty niya. Sa ospital ninyo ako dalhin, Tia Pilar. Pahisterya niyang sinabi. Nakahanda na siya papasok sa DR nang dumating si Alex na ginamit ang company helicopter. Bago tuluyang nakatulog si Roxanne ay nasilayan ng mga mata niya ang asawa na mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Please don't leave me, I love you. Ang sinabi niya sa pagitan ng tuluyang pagkawala ng malay. Si Alex ay gustong magpanik at hinarap ang mga doktor. Kinabukasan na nagkamalay si Roxanne at nasa private room sa isang private hospital sa bayang iyon. Kung hindi lang mahigpit na tiniyak ng mga doktor kay Alex na simple D&C lang naman ang gagawin at walang delikado ay hindi ito mapahinuhod. Gusto nitong dalhin sa Manila ang asawa. Ipinilit nitong samahan sa doktor si Roxanne sa durasyon ng D&C. He was squeezing and holding her hands, talking sweetly and gently kahit na alam na hindi naririnig ng asawa. Sinikap na ikalma ang sarili sa matinding pag-aalala. Alex? Nagtaas ng mukha si Alex na nakayup-yup na nakatulog sa gilid ng hospital bed na mahigpit pa ring hawak ang isang kamay na Roxanne. Babe? Wika nito sa namamaos na tinig. Mabilis na tumayo at naupo sa gilid ng kama. Kumusta na ang pakiramdam mo? Iyak ang sinagot ni Roxanne. I've lost our baby. Shh, huwag kang umiyak at baka makasama sa iyo. Niyakap nito ang asawa and kissed her tears. Pero hindi ko gustong mawala siya, Alex. Alex, it was all my fault. Tuloy siya sa marahang paghikbi. Hush babe, wala kang kasalanan. Hindi mo gusto ang nangyari. He said softly, tenderly, we can make dozens of them, darling. In no time at all. Tiniyak ng mga doktor na kaya mong manganak ng kahit ilan. Just don't cry, please. Kasalanan ko. Hindi ako dapat umalis sa atin. Hindi kita dapat iniwan. Hindi ako dapat nagselos kay Dahlia. Oh Alex, how can you ever forgive me ngayong nawala ko ang anak natin? Patuloy niya in agony. There's nothing to forgive dahil wala kang kasalanan. Muli nitong diampian ng halik ang asawa. Ako ang dapat sisihin, babe. Hindi ko dapat kinasapat si Dahlia na pagsilusin ka namin. Huminto sa pagiyak si Roxanne sa bahaging iyon. Wala kayong relasyon ni Dahlia? Mabilis na umiling si Alex. Hindi kahit kailan kami nagkarelasyon. We're like brother and sister, darling. Si Tony, ang best man natin, ay ang boyfriend niya. At sa isang buwan na ang kasal ng dalawa. Alam din ni Tony ang plano ninyong pagsilosin ako? Tumango si Alex. Ang papa at mama? Wala silang alam. At natitiyak ko hindi nila ako patatawarin sa sandaling malaman nila. Muling nagkaroon ng lambong ang mata niya. I've lost their first grandchild. Pabulong niyang sinabi. Muling namuo ang luha sa mamata. Darling, please, nahirapan ako makita kang ganyan. I promise to give you as many sons and daughters as you want. Banayad nitong hinawi patalikod ang buhok niya. Kung gusto mo, made in Las Vegas pa. And we can start making that baby as soon as your doctor gave the go signal when to.
Hindi mo itatanong sa doktor iyan. Nagsasalbong ang mga kilay niya. I can, if only to pacify you. May bahagya ng amusement sa tinig nito. Don't. Mariing tanggi niya. Ako ang magpapasya noon. Tumaas sa mga kilay ni Alex. Meaning, kung doktor ang hintayin mong magsabi kung kailan, tsak na matatagalan. And I want it very soon. Formal niyang sinabi. Hindi pinapansin ang laughter sa likod ng mga mata ng asawa. Alin ang gusto mong madaliin? Ang process ng paggawa ng baby o ang lovemaking natin? Nangunot ang noon niya. Hindi ba pareho iyon? No, my darling. Ang baby ay consequence na lang ng lovemaking. Oh well. Nagkibit siya ng mabalikat. I guess I want you first. Then of course, gusto ko ring magka-baby na tayo. Muling kinabakasan ng lungkot ang mukha niya. Hindi ko talaga gustong mawala ang unang anak natin, Alex. I know, babe, I know. He whispered tenderly. Gusto nitong sabihin sa asawang higit itong mahalaga, subalit sa katayuan ni Roxanne ngayon ay labis itong dinamdam ang pagkawala ng unang anak. And she needed him more than ever to reassure her. Dinaman ni Roxanne ang mukha ng asawa. Mahaba na ang mga tubong balbas. I love you, Alex. I know. Itinaas dito ang kamay niya at hinagkan ang likod ng palad. Patawarin mo ko sa lahat na mga sinabi ko sa iyo. Me too. I know I've been a brute. Muling niyakap ng mahigpit ang asawa and showered tiny kisses on her face. Pagkatapos ay banayad na hinagkan sa mga labi. Alex, wala ka bang sasabihin? Tumuwid ang upo si Alex. Oh yes, I'm taking you out this morning. Sa ating ka na magpapagaling. May naghihintay na roong private nurse. Pagkatapos kong ayusin ang bill ay isasakay kita sa chopper. Napapikit si Roxanne in disappointment. Wala ka ng ibang sasabihin pa? May nakalimutan ba ako? Pagmamaang-maangan ito. I told you I love you. Of course, pangatlong bisis na iyan. Una, bago ka ipasok ng DR a while ago at ngayon. And thank you, darling, for loving me. Umikot pa itaas sa mga mata ni Roxanne. Aren't you supposed to tell me you love me too? Of course, malibang wala ka talagang pag-ibig sa akin. Kinabakasan ang insekuridad ang mukha niya sa huling sinabi. Puno ng pagmamahal ang tawang pinakawala ni Alex. He cupped her face and tenderly smiled down at her. I have loved you long enough, Roxanne. 3 taon. Una pa lang na ipinakita sa akin ng daddy mo ang larawan mo. I even attended your graduation kahit hindi mo alam na naroon ako. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. You were there? Tumango si Alex. From a distance, at sa lahat ng mga pagkakataong maaari kitang makita ng lihim. Nang mamatay ang daddy mo ay sandali rin akong naroon pero wala kang nakikita sa matinding dalamhati mo. I wanted to comfort you then pero pinigil ko ang sarili ko. Oh, halos mag-umapaw ang dibdib niya sa matinding pag-ibig sa asawa. Do you really love me? Bakit sa palagay mo ay ipinatawad ko sa daddy mo ang mga kasalanan niya sa kumpanya at hinayaan siyang magtrabaho pa kung hindi dahil sa pag-ibig ko sa iyo? Unay na intriga lang ako sa larawan mo, darling. Then I satisfied my curiosity nang magpunta ako ng San Martin upang makita ka without you seeing me. Kung sex lang ang gusto ko sa iyo, napakamahal ng 2 milyon at kalahati, my darling. I can get it for free nang hindi ako nire-wrestling ng babae. Naaliw nitong sinabi. Umirap at lumabi si Roxanne. But would she be as responsive tulad ko? At ibibigay ba niya ang sarili niya sa iyo in wild abandonment? Tulad ng sinabi mong ginagawa ko? She asked innocently. Marahang tumawa si Alex. Pagkatapos ay seryosong nagsalita. No, darling.
and in my sexual escapades, no one had ever given me the shattering ecstasy I had experienced with you. I can say the same thing. Walang point of comparison. Hindi malaman ni Alex kung matatawa o magagalit. Pinili ang una. Hindi ka magkakaroon ng tsansa. Roxanne, and don't you ever think about it. Isang mariing halik ang iginawad nito sa asawa. Si Roxanne ay lihim ng ngumiti. Buong pagmamahal na hinaplos ang ulo ni Alex. Mula sa mga sandaling iyon, ay alam niya kung paano gagalitin at tutuksuhin ang asawa. Wakas. Isa na naman pong super nakakakilig na kwento ang ating natapos. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para po sa susunod pa nating pagkikwentuhan. I-like niyo po ang video na to at i-share. Maraming salamat po.